Alam ko, active kayo ng partner mo, no? Bagay na bagay itong video na to para sa inyo. Hello mga amigos at amigas! Welcome back po dito sa ating video. Kung gusto nyo rin ng mga gantong klaseng video, usapang buntis or pregnancy, i-on nyo lang yung bell button dyan sa baba. May makikita kayong bell button dyan. I-on nyo yung notification para lagi kayong ma-update at magno-notify sa inyo tuwing may bagong video ako na i-upload at hindi nyo ito mamimiss. So for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon or ang topic natin ngayon ay medyo sensitive pero sobrang importante kung paano maiiwasan ang maaga or hindi planadong pagbubuntis. Hindi ito tungkol sa pagiging malandi or ano paman. This is about being responsible, informed, at ready sa kahit anumang mga consequences ng mga desisyon natin. Kung ikaw ay nasa isang relationship, curious, or gusto lang ng mga videos na educated, this video is for you. Let's talk about it openly without judgment. So, ito yung mga paraan para maiwasan ang pagbubuntis or maagang pagbubuntis. Importanteng malaman, walang 100% guarantee except sa abstinence. Pero may mga highly effective methods. So, ito na nga, number 1, gaya ng sinabi ko, abstinence. Ano ba yung abstinence? Iyon yung walang contact, walang keme, 'di ba? Mabubuntis ka ba kung walang keme? So, iyon, 100% talaga sure na sure yun. 101% pa nga sure na hindi ka mabubuntis. Kasi nga walang keme. Hindi siya realistic sa iba. Pero ito yung pinaka-sure. Number 2, condom or kung tawagin nila ay supot. So, ito yung pinaka-accessible. Dahil mabibili mo lang siya kahit saan, sa Watsons, sa mga supermarket, meron din sa mga 7-Eleven, sa pinakamalapit na butika sa inyo. Siyempre, hindi lang ito ginagamit basta-basta. Pag bumili kayo, merong nakalagay na instruction sa pinaka-box, kailangan gamitin nyo ito ng tama. Number 3, birth control pills. So, ito yung iniinom or tinitake daily, highly effective kung consistent. Siyempre, kailangan ng guidance ng doktor or kung sa center man, ayan, pwede kayong manghingi ng instruction doon sa kanila kung paano siya i-take or kung paano siya inumin daily. Number 4, injectable or implants. Ito yung long-term protection, months to years. Hindi mo na kailangan isipin daily, pero kailangan ito ng doctor-assisted. Number 5, IUD or intrauterine device. So, ito yung nilalagay ng mga doktor sa ating uterus. Effective for years at isa sa pinaka-reliable. Number 6, calendar method. So, ito yung iniiwasan mo kung kailan yung day na fertile ka. Less reliable siya, lalo na kung hindi consistent yung cycle. Kung ako yung tatanungin nyo kung ano yung ginagamit namin ng mister ko, pero hindi ngayon kasi wala siya dito, nasa Europa siya. So, kung ano yung ginagamit namin dati ng mister ko, nung nandito siya, ito yon yung calendar method. Saka withdraw, yun lang. Yung dalawa lang na yun. Wala akong ibang tinitake or inaano sa katawan ko inilalagay. Wala rin siyang ginagamit. Yun lang talaga. And kung gusto niyo pag-usapan tungkol sa, alam mo kasi marami talagang nalilitong mga viewers dyan tungkol sa calendar method. So, kung gusto niyo yung topic na yon, gusto niyo ulitin ko ulit yung calendar method kung paano malalaman kung ilang days before, ilang days after, i-comment nyo lang sa baba. Pag-uusapan natin yan. Number 7, so ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa naming method, withdraw or pull out method. Pero sabi nila hindi daw kasali to sa method. Pero sa amin kasi nag-work to. So iba-iba tayo, no. Ito, working sa amin yung calendar method saka itong withdraw or pull out. Hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito sa YouTube. Pero ayun, yun lang yung ayoko nang i-specific kung ano yung withdraw, pero alam nyo na yon. Ito ha, itong withdraw or pull out method na to, sinasabi ko sa inyo, hindi siya reliable. May risk talaga siya at pawang mga professional lang talaga yung makakagawa or makakatawid dito. So, wag nyo siyang gawing, gaya nga ng sabi ng iba, hindi siya method kasi basta hindi siya method. Pero sa amin nag-work siya ha. So, sabi ko naman sa inyo, iba-iba tayo. Sabi ng iba, hindi siya method, pero sa amin, method siya. So,
dapat expert ka, magaling kang mag-control sa sarili mo pagka ito yung gagawin yung method tong withdraw, kasi basta maraming nabubuntis dito, no? Kaya ayun, kaya nga sabi 'di ba, hindi siya reliable. May risk talaga siya dahil nga dun sa pre-EDSA. Ayun, hindi ko kasi baka hindi tayo payagan ni YouTube na anuhin 'yun. Basta ayun, may risk talaga tong method na to. Huwag nyong gawing main method to kung hindi ka professional. So, pawang mga professional lang ang gumagawa nito. Kaya, kung ako sa'yo, mamili ka na lang dun sa mga binanggit ko. Pero ito, siguro, huwag mo siyang gawing main method or huwag mo siyang... Kung gagawin mo man siya, may kasamang ibang method. Like, for example, ito. Tapos, pills or injectable, ganon, pwede siya, talagang mag-work siya pag sinamahan mo siya ng ibang method, itong withdraw. Lastly, and number 8, emergency contraceptive plan B. So, ito, ni-research ko to kay Google kung ano to dahil hindi ako familiar dun sa plan B na yun. May plan B? Ano ang plan A? So, ayun, plan B siya. Emergency contraceptive plan B. Ito daw yung for emergency only. Example, napunit yung condom or yung supot. Ayun, napunit tapos ayun, nalagyan dun sa loob. Ayun, kaya nga siya emergency, no? And then, hindi pang regular use kasi nga emergency. Iniinom, sabi dito, iniinom after unprotected S. Alam niyo na yon. Para maiwasan ang pagbubuntis, dapat inumin within 24 to 72 hours, mas maaga, mas effective. Usually, kailangan ng reseta. So, kailangan ng guidance din ng doktor dito, no? So, iniinom at tinitik din siya. Kailangan ng prescription ng doktor. Yun, kailangan, hindi siya basta-basta nabibili kung saan-saan itong emergency contraceptive plan B na to. So, iniinom siya. Usually, kailangan ng reseta or prescription ng doktor. Mabibili ito sa mga pharmacy, Mercury, Watson. Pero kadalasan, hindi siya openly displayed. Kailangan mo magtanong sa pharmacist. So, ayun, hindi siya basta-basta nabibili itong emergency contraceptive na to. Kailangan doktor ang magsasabi kung go mo na tong bilhin, kailangan mo nang inumin. So, ayun lang guys. Sana ay may natutunan kayo for today's video. Thank you so much kung umabot ka dito sa puntong ito. Remember, hindi masama ang maging curious, pero mas importante ang maging responsible and informed. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe naman dyan mga amigos at amigas ko para mas marami pa tayong maging topics na ganito. And comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan natin next time. Stay safe, stay smart. Bye! See you on my next vlog. Mwah!